Una po sa ating mga balita, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naghatid sa libreng tutuluyan ng higit 300 repatriated OFWs na dumating sa bansa kaninang umaga. Pagtitiyak ng pamahalaan, ibibigay sa ating mga apektadong kababayan ang mga kinakailangang tulong at suporta matapos maipit sa tensyon sa Middle East. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Mahigpit na yakap at halik mula sa kanyang 5 taong gulang na anak at asawa ang sumalubong kay Alicia nang makabalik ng Pilipinas mula sa Qatar. Kabilang siya sa mga Pinoy na sumailalim sa repatriation program ng pamahalaan sa harap ng giyera sa gitnang silangan. Sobrang saya po kasi po nung nandun po ako sa Qatar, yun nga po nung may nagaganap na pagsabog po doon, may times po na nawawalan na pong pag-asa, baka yung hindi na po kami makauwi. Finally po yun, nakita ko po yung anak ko po ngayon. Nanginginig man sa takot, sinikap ni Merly na makatawid ng Kuwait patungo ng Saudi Arabia sa kanyang mismong kaarawan kahapon, makauwi lamang ng Pilipinas. Gusto ko po sana pumunta sa Kuwait para makapag-ipon din ng konting puhunan, ganun naman po ang gera naman na. Sabi ko, nag-decide ako, sinabi ko sa amo ko na baba, sabi ko, uwi na ako, ihatid niyo ako sa OWA, sabi ko sa embassy, sa Philippine Embassy. Kasi talagang di na ako makatulog. Ngayong araw, 343 Pilipino ang nakabalik na ng bansa, lula ng ika-4 na chartered flight ng pamahalaan mula sa Bahrain, Qatar, Kuwait at Saudi Arabia. Personal silang kinumusta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hinati din sila ng presidente sa bus na patungo sa mga libreng hotel na ibinigay ng pamahalaan para doon pansamantalang magpahinga bago tuluyang bumiyahe sa kanilang probinsya. Marami sa kanila ay uuwi sa Visayas at Mindanao. Kaya tiniyak naman natin na makakapag-hotel muna sila at binubuk natin sila sa mga flight na papunta sa kanilang mga probinsya. Tinitiyak natin na naaalagaan sila ng mga. Kamakailan lamang nagbanta ang Amerika na pupulbusin ang mga planta ng kuryente ng Iran kapag hindi binuksan ang Strait of Hormuz na pangunahing daanan ng supply ng langis na dinadala sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa Department of Migrant Workers, umaakyat pa ang bilang ng mga nais sumailalim sa repatriation. We are looking at around at least 1,200 to be repatriated in the coming days. Tiniyak naman ng DMW ang pagbibigay ng tulong pinansyal, psychological intervention, libreng training, puhunan sa pagninegosyo at iba pang reintegration program sa mga nakauwing OFW. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.